No? Dolomite. Bumubulong kayo. Binubulungan ako ni Palerista kung ano susunod na topic natin. Dolomite na ba? Napakaganda naman ng topic na to. Bakit mo naman binigay sa akin to, Palerista? Binubulong ko kaya kasi excited na. Ayaw niyang mabiraso dyan sa Dolomite. Mga ka-BBM, pag-usapan naman natin kung ano masasabi natin sa Dolomite Beach nung nakaraang administrasyon. I-comment nyo nga dyan. I-comment nyo nga dyan. Naniniwala ba kayo na yan ang dahilan kung bakit maraming baha sa Manila at least, no? Yang dahil sa Dolomite Beach na yan. Dahil, kung di ako nagkakamali, parang binanggit ka ni Mayor Isko. At MMDA mismo. At MMDA mismo, kung bakit naging factor yan sa pagbaha sa Manila. Sabi dyan, 3 estero. Outfalls yung term nila. Ang 3 estero yung naharangan ng Dolomite Beach. Kaya yung lalabasan ng tubig baha, wala. Yung way, tama. Binarahan kasi. Ang problema, maganda naman yung intention pagandahin, linisin, di ba, yung Manila Bay. Ang problema, mukhang kulang sa pag-aaral at nag-implement agad, hindi man lang chinek yung impact niya sa environment, paano naka-apekto sa sewerage system natin. Basta nagsalpak. Kaya nga binabansagan yan, napakalaking millions of pesos kasi ginastos natin. Daang million. Wastage na Wastage naman. talaga. Ang pondo. Dahil sa sinasabi mong hindi nagawa ng tamang pag-aaral, diyan magaling si PBBM. Hindi. Sino po? Yung dati. Marcos Sr. Hindi. Mahina to si Kakopi. Mahina to si Kakopi. Diyan siya magaling. Gutom. Diyan siya magaling kasi di ba yung lahat ng mga desisyon niyan di pinag-aaralan? Ura-urada. Katulad yung mga napag-usapan natin ng mga nakaraan. Basta lang kung ano maisip niya, yun yung paggagawa. At saka tingnan niyo mga ka-BBM. Waste of money talaga yung Dolomite. Kasi ito, sarili ko lang obserbasyon Kasi nakikita ko dyan, magtatambak sila. Mga ilang buwan, anurin. Tambak na naman. Replenish na naman. Anurin. Siyempre may negosyo. May kumikita, di ba? Ang tanong, magkano kaya kita dyan? Kada tambak, ano yun? Habang buhay na lang, magtatambak. Ganun ba yung proyekto na yan? Hindi gaya ng proyekto ni FL na Pasig Esplanade, napapakinabangan na ng gusto. Kesa dyan sa Dolomite na yan. Kaya nga ata wala na nagpupunta sa Dolomite. Nagpupunta na lang dyan yung mga nagja-jogging lang dyan tuwing umaga. Pero sabi mo, dadayuhin mo? Katulad noon. Para lumanghap ng mabahong dagat? Hindi na. Hindi. At ang isang masaklap pa dyan, ito kasi yung rehabilitation dyan sa Manila Bay, Dolomite, yung peking pagpapaganda, hindi na-aprobahan ng NEDA yan. Kaya nga, yun yung sinusulong na may resolution ay final dyan sa House of Representatives, imbestigahan yan. Kasi wala naman approval ng NEDA yan. Bakit nag-push through? Bakit nag-proceed yan? Ay, dyan nga magaling si Digong, yung mga ganyang walang mga approval, walang mga preparasyon o planning, di ba? At ang matindi pa dyan, COVID. Kung kailan kailangan natin ng pondo, dun yan ginawa. Kasi mangungutang naman Di ba? Imbes na yung pera, milyon-milyon yan ang nakagastos dyan, imbes na yung pera ibigay sana rin sa mga kababayan nating na COVID o pang-ayuda nung panahon na yun, ipinanggawa pa niyan na wala naman talagang kasilbi-silbi. Pero mga kababayan, yung pagbaha po dito sa Metro Manila, maraming factors po yan Una-una, ano ba nangyari doon sa flood control projects nung nakaraang administrasyon? 11,000 flood control projects. Meron po bang accounting yan? May audit po ba yan? Nakita po ba talaga kung nagastos talaga yan? No? Tapos, on the other hand naman, meron din po tayong kasalanan ng mga tao, Dahil alam niyo po ba mga nakitang nakabara sa Estero. Sa mga estero, sopa, sirang sopa, refrigerator, kahoy, plastic, at iba pang malalaking basura. Talaga babara nga yan sa estero. Kaya nagkaroon po ng pagbabaha. So, ito pong problema ng pagbabaha, hindi po natin pwedeng isisilang din kasi sa gobyerno. Meron din po tayong tayo talaga yan. Pananagutan din dito kasi tapon tayo dito kung saan-saan Bukod sa plastic, pati ba naman mga bagay na malaki tinatapon natin sa mga estero. At yung sinasabi ngayon, sinisisi na naman kay PBBM yung pagbaba kasi 3 taon na raw si PBBM sa pwesto, hindi pa raw niya masolusyonan yung baha. Ang sagot nga dyan, si PBBM nga 3 taon pa lang. Ano pa kaya si Duterte na 6 na taon? Kaya nga, yung sinasabi ko nga. 6 na taon si Digong sa presidente, hindi niya nasolusyonan yung baha. Nasaan daw yung flood control? Minana pa ni PBBM yung pagbabaha. Dapat kung sa 6 na taon na yun, kung talagang magaling, dapat nasolusyonan niya yung baha. Mga kababayan, ang total po na gastos sa flood control project sa loob ng 6 na taon ay, kung di ako nagkakamali, mahigit 1 trillion.
Saan po napunta yon? Oh, yun nga di ba? Dapat po siguro sa ating mga mambabatas, ito yung isang mga bagay na dapat imbestigahan talaga. Kung saan napunta talaga yan. No? Ngayon, kung merong mga responsable dyan noong panahon ni Pangulong Duterte at meron din sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, panagutin po natin kung talaga naman nagkasala. So, panahon na para malaman natin kung saan ba ginagastos talaga ang pera ng taong bayan. Kasi even yung Davao mismo, binabaha. Ilang taon na sila dyan sa pesto? Ilang dekada na sila dyan. 1986. Ilang dekada na binabaha pa rin sila. So sa mga naghahanap ng flood control, chat nyo si Inday, chat nyo si Baste. Baka Hindi, ibig sabihin talaga, hindi nila kaya yung baha. Kasi nga kung sa Davao nga, di ba? 51 billion in 3 years ang naging budget. 1986 pa sila dyan. Hanggang ngayon, binabaha pa rin. So ang point, hindi dapat isisi sa flood control. Oh. Tayo mismo, may pananagutan tayo din yung problema. To quote sa Senator Loren Legarda, ang isa sa sinasite niya ang dahilan kung bakit matindi yung pagbaha, paulit-ulit na nangyayari sa atin, yung pagtatayo ng mga illegal structures sa waterways. Diba? Oh. May halong corruption din dyan mga LGUs kasi bakit mo binibigyan ng permit yan, magtatayo ng struktura dyan, waterways yan. Yung land reclamation na lang sa MOA. O, isa pa yan. Diba? Panahon ni Digong, napakaraming inaprubahan. Sa Bay Area. Oo. Oh. Tsaka isipin nyo mga ka-BBM Walang bansa na walang baha. Ultimong Dubai na napakayaman. Amerika na napakayaman. Even Thailand, Japan, yung subway nila pinasok na ng tubig dahil sa baha. Yung recently na nangyari sa China. Oh, Grabe ang baha. Kasi kahit Ang dami pang namatay. Kahit anong flood control mo yan, kahit gaano karaming flood control pa yan, kung marami talaga yung ibabagsak na ulan, walang magagawa lahat yan. Totoo yan. Kaya ang gawin natin mga Pilipino, yung mga basura natin, ayusin natin. Hindi yung tapon dito, tapon doon. Bukod pa dyan, sa totoo lang, by history, kahit nung mga 1900, mga panahon pa ng ating mga ninuno, nagbabaha na po sa Manila. Correct. Dahil may mga certain areas po tayo sa Manila na ang level ng ating lupa ay mas mababa kaysa sa sea level. Kaya talagang theoretically and common sense lang na talagang pag masyadong marami yung tubig na binabagsak ng ating ulan, talagang magbabaha. At ang Metro Manila din kasi sobrang congested na siya di ba? Yung capacity ng ating mga spillways, ng ating mga estero, hindi niya na kaya kasi sobrang dami ng tao na dito sa Metro Manila Masyado congested. Alam niyo ba ka-BBM, yung flood-prone areas dito sa Pilipinas ay naging 273 na lang kumpara sa 500 before. Kumbaga halos kalahati na ang nabawas sa mga flood-prone areas. No? Kaya lang talagang hindi pa rin maiwasan na magbaha dahil nga sa mga factors na totoo yan. Alam mo yung Buendia Makati? Yung Chinuroses? Dati matindi baha dyan. Ngayon wala na. Okay. Wala na. Another example, sa Marikina, kaunting ulan lang, mabilis magbaha yung ilang mga kalsada dyan. Pero recently, kahapon lang, nag-ikot-ikot ako, wala na. Or kung magkaroon man, mabilis humuhupa. In fairness, mga din yan, mga flood control efforts din ang ginagawa. Ginagawa ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan. Tama yan. Tama. So, basta tayo mga comments. Ulaso, Rick, even the industrialized nations are experiencing floods. So, to yan. Katulad ng United States. Kay LJ Alvarez Yabot, sa Hong Kong nga, mayaman na bansa pero mas grabe yung baha compare sa baha natin. Pag climate change na talaga, hindi nakakayanin ng flood control yan. Correct. Totoo yan. Climate change, malaking factor din. So sa Michael Vin, walang pinuno ng bansa na makakakontrol. So, sa ngit-ngit ng kalikasan, yan. Bilis kasi Ang bilis Bilis ang comments London Charlie, dapat imbestigahan ng House of Representatives of the Philippines ang DPWH sa panahon ni Duterte. London, isulat mo nga. Bakit HOR ang gusto mo mag-imbestiga? Wala kang tiwala sa Senado? Hindi pa naman yan. Talagang hindi na lang Congress talagang House of Representatives Quadcom. Kasi talagang maganda yung pinakita ng Quadcom nga naman. Tama siguro yan. Ito naman mami ko. Norma Ranay Paler. Pag may malasakit sa mamamayang Pilipino, lumalabas at namimigay ng food packs
sa mga kababayan. Tama yan, May. Yan. Talaga, hindi, Pinapatay niya yung salita ko eh. hindi mo pwede sabihin na hindi tama si mami mo eh. Supportive yung mama mo. Baka batang abutin mo pa eh. Pinapatay niya yung mga So, salita Jocelyn natin. Legaspi, utak nga nila, binabaha, bansa pa kaya? Tama yun. Tama rin yan, no? Ah. Utak nga nila, binabaha eh, bansa pa kaya? O, sa Texas, di ba, sobrang sinapit nila doon. Nabaha. Sa baha, O, tama. okay. Wala nga kasing bansa ang hindi binabaha. Lahat Climate ng change, bansa no? binabaha kasi nga syempre kapag matindi ang ulan kahit anong flood control pa yan. Blanca Gay. Hello Trio, watching from San Francisco, California. Mabuhay kayo. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Hello po sa inyo. Okay, so total, pagbaha at flood control projects ang pag-usapan natin. Pinag-usapan natin. Pag-usapan naman natin itong flood control projects. Kung nakailan na ba yung flood control projects ang ginawa ng kasalukuyang gobyerno? Oh. Kasi hindi mo naman pwede sabihin na walang flood control. Nandiyan dyan, even the president, si PBBM mismo nagsasabi, may mga flood control projects tayo na overwhelmed lang tayo sa lakas ng buhos ng ulan at yung other factors pa na basura, congestion, kakulangan ng spillways, estero. So as per report ng DPWH at na kinor sa PCO, no, meron na tayong natapos na 5,521 flood control projects from July 2022 to May 2024. Hindi pa po diyan kasama yung June 2024 to present. No? So nakagawa na po ang ating gobyerno ng 5,521. Sa buong Pilipinas yan. Sa buong Pilipinas. And we have to mention, may mga analysis din akong nababasa. Sinasabi nila, without these flood control projects, baka mas malala yung baha na sinapit Totoo natin. yan, totoo yan, totoo yan. So ito mga flood control mga kabibib, inuulit namin, nandiyan lang yan sa mga naghahanap, puntahan nyo lang, hanapin nyo lang yung mga lugar na yan, magpa-picture kayo dyan, totoo po may mga flood control at hindi totoo na walang invento lang ni PBBM yung mga flood control na yan. Sa Marikina lang, punta kayo, Marikina River, may mga dike dyan, mga bagong gawa. Oo, Parte ng doon sa flood Taguig, control sa may yan. C6, nakikita nyo ron. Pagpunta natin sa sa Paitan Dam, Oo, di ba? diba? May mga parte ng flood control din dyan. Oh, Napakarami. basta, ang bilis sumagot ni London Charlie. You are very right, brother Yayam. Pag HOR sigurado, marami pang kakaining kanin ang Senado. Ibig mo sabihin talaga mas magagaling ang congressman sa mga senador, ano? Kasi maraming DDS senators. Oo. De, palagay ko doon makikita na ang tayong bayan medyo galit talaga sa Senado sa mga ginawa ng Senado sa mga nakaraang panahon. O sa NCR, aabot na po sa 656 po yung completed projects. Mga flood control projects po yan. NCR alone yan. Parte yan ng 5,200 plus, no? Sa Luzon, excluding yung NCR, hindi po kasama ng NCR, approximately 1,726 po ang completed projects sa regions 1, 2, 3, and 4A. Base po yan sa records ng DPWH. So sa Visayas, 513 completed project po yan. Region 5 counted here. Ang source pala nito, baka sabihin nyo, fake news kami DPWH sa PIA. Yan. Again, wala pong fake news dito. Hindi po uso sa amin ng fake news, ang bulahan, ang mga haka-haka na impormasyon. Sa Mindanao, estimated 150 to 200 completed projects po ang matatapos. At tira mo, no official regional breakdown. Bakit kaya wala dyan sa Mindanao? Sige, pakita natin yung mga example na projects no, na per region. Sa mga naghahanap ng flood control, ayan, nag-exist yan. Sige, pakita natin. Isa-isahin natin yung mga projects na yan. Tignan nyo, napapanahon po ang aming topic ngayon. Kasi hinahanapan nyo ng ginagawa ang ating Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa flood control projects. Ayan po, nilalabasan namin kayo ng resibo. Sige, sa Luzon. Nilalabasan namin kayo ng statistics. Sige, labas natin sa Luzon. Ano yung mga projects na nandiyan po sa Luzon? Ayan. IDRR CCA Stage 1 sa Pampanga Bay Flood Control. Isa po yan sa example. Sponsored po yan o loan natin yan sa JICA. Upper Wawa Dam in Rizal, ha? Yan. Flood mitigation for Marikina River communities. Mag-comment ako sa Wawa Dam kasi ako laking Marikina, laking baha ako eh. Correct. Ngayon, hindi na ganyan katindi yung baha ng Marikina. Bahain man bahagya lang dahil dyan sa project na yan. Sa Wawa Dam. Wawa Kasi Dam. dyan na pumupunta yung tubig. Naiipon na dyan sa Wawa Dam. Hindi So, na nagagamit pa nakakabagsak. sa pang-inom natin tubig. Sa Supply. Sa supply natin ng tubig. So sa Visayas, ayan, Halawar River, Multipurpose Project 2. Ayan, sa Iloilo, Integrated Irrigation and Flood Protection. So yan po yung mga mga proyekto. Ito naman po, yung Infa 3, dyan po sa Aklan, sa Ala, sa Ilog, Hilabangan, Rivers.
Yan, Major Flood Control under Panay Resilience Program. Marami din po yan. Sa Mindanao, sa Cagayan de Oro River Flood Risk Management Project, it protects 614 hectares and 60,900 residents po yung napoprotektahan itong flood control So, na yan. napakarami palang proyekto, no? Napakarami. Proyekto. Hindi po haka-haka o drawing yung mga yan or bola yung mga data or information na binibigay natin. Galing po yan sa DPWH report. Oh. Ito may comment si Jimboy, Jimboy Blanes, no way. Maniwala ako sa inyo. Sasabihin pa rin ng kakilala kong fake news. Correct. Yan pa rin sasabihin ng mga D-list, fake news pa rin tayo. Totoo yan. Ano yan? Ano mabasa? Which lie? Rich Lai. Go Idol from Tawi-Tawi. Sinong idol mo? Palerista, syempre. Tatlo daw. Yan, Blanca Gay, ginagawa ng government ang lahat para ma-solve ang flood problem. Sana tumulong din ang mamamayan sa pag-iwas ng flood. Everyone has to do their Yan po part here. yan po ang i-emphasize ko. Dapat ang mga mamamayan po, ang ating mga kababayan tumulong po sa gobyerno na malimit ang mga pagbaha dito sa ating bayan dahil kung hindi po tayo magiging disiplinado sa pagtatapon ng ating mga basura, mga kalat, no, talagang mauulit at mauulit po ang mga pagbabaha sa ating mga communities, no. Kasi hindi sapat yung resilient ka lang eh. Hindi Diba? pwede. Kailangan may long-term na solution So, din na ginagawa naman na. Ang disiplina Ngayon. talaga, nasa atin muna talaga yan magsisimula. Kung ayaw natin makaranas ng baha, wag ayusin natin yung pagtapon ng basura natin. Factor Diba, din. sabi, yung basura babalik sa iyo. Totoo po 'yun. Literally and figuratively, bumabalik talaga sa atin. Oo. Diyan na sa Taytay, example dyan sa Barangay Karangalan, may ilog dyan eh. Sino familiar dyan eh. Pag umapaw yan, puro basura yung naglalabasan. So may problema sa atin. Tayo nagtatapon kung saan-saan tayo, hindi natin iniisip man lang, simpleng pagre-recycle, simpleng pagtatapon, waste management, pagtatapon ng basura sa tamang tapunan, kinakalimutan natin. Tapos maghahanap tayo ng mga flood control kapag binabaha tayo. Unfair naman yan. So mga ka-BBM ha, so na ni PBBM sa Lunes. I-comment nyo nga dyan kung ano yung ine-expect nyo sa SONA ni PBBM Ano sa Lunes. sasabihin ni PBBM sa Lunes, mga kababayan? Sige. Paki-comment niyo po, no? Mga sir, next week, pwede po ba kayo ano yan? Mag-coat and tie for SONA. Wednesday, hindi. Hindi, Lunes yan. Barong po kami dyan, barong. Barong po kami dyan, bali nakaano na yung upuan namin doon, sa likod kami ng mga ng congressman. Ang Yan. tanong, may hiwa daw. Isa dili sa mahiwa. Walang hiwa. Walang hiwa. Uy, balita na natin sa kanila, sa ating mga viewers, no? Na Friday, Saturday, Sunday po, no? 6 p.m., no? Panoorin niyo po kami. Meron kaming special show, no? At tawag po namin Serbisyong Ramdam, a Pre-SONA special, no? Kaming tatlo rin po 'yon. Ang ipapakita po namin diyan ang posible. Hindi ko namin po sinasabi na yun po lahat na ipapakita, pero posible pong ipakita namin diyan yung lahat ng yung ibang mga sasabihin ng ating pangulo, no, sa SONA niya. At saka ito, special talaga sa amin to kasi mismo kami, pinuntahan namin ha, yung mga sinabi namin dyan sa preso na report namin na yan. Pinuntahan mismo namin yung mga proyekto na yun, mga project ni PBBM. Gaya ng Paitan Dam at saka yung mga pabahay ni PBBM, nakita mismo namin. Bigyan lang natin ng kaunting patikim, no? 3-part series kasi ito, no? Tama. Yung pre-SONA special podcast namin, no? 1, nag-focus sa ekonomiya. Number 2, nag-focus sa infrastructure. Pangatlo, yung agriculture and food security. So, abangan nyo po yan. Sa Friday, no? 6 p.m. pa rin po yan. Yan, yung mga naghahanap sa atin na gusto tayo makita araw-araw. Ayan, 4 na beses nyo na kami makikita, no? Tatlo. 3 plus yung Wednesday. Tama. Sa Friday, ang topic namin about sa agriculture. Napakaganda. Agriculture and food patikim? security. Food security. And then sa second day, yung Build Better More. Martes Mga yan. infra projects ng ating Pangulo. Sabado yan, Sabado. And then yung third, tungkol sa ating economy. No? Saka yung mga tungkol sa trabaho, inflation, etc. So, abangan nyo po kami, no? 3 araw na So, sunod-sunod meron yan. ba kayo sa YouTube? Gagawa pa lang po kami ng YouTube channel namin po. Ma'am, sino yun? Ma'am Ivory Ivory Roque. Roque. Yan. Next week meron na. Yan, sabi ni Mel's Venus Mars.
yan nga ang kulang sa disiplina ang mga Pilipino. Yes, totoo po yan. Ito si Ateneng Verbo, sabi niya, ang baha ay matagal na yan sa Pilipinas. Mabuti nga ngayon, dumadami na ang mga vloggers na kusang naglilinis. Ang vloggers mo nakalagay? Na kusang naglilinis ng mga estero. Nakakatawa sila. Sa mga ka-BBM, Nakakatawa pala, yan. sorry. I-comment, i-comment nyo nga kung anong agency ng gobyerno ang pinaka satisfied kayo sa pagtatrabaho nila. Ayun, maganda Comment yan. Anong agency ang pinaka sa tingin yung nagtatrabaho? I-comment nyo nga dyan at babasahin namin. Tama yun. Sabi ni Shirley Aaron Francisco, ang report, i-report ni PBBM, ang mga projects nawawala. Programang nagawa ng government niya kasi panay hanap ang mga biter. O, tama po, tama. Posibleng wala pa silang nakikita. Dahil for the past weeks or months, no, araw-araw pong naghahatid ng serbisyo ang ating Pangulo sa ating mga kababayan. No? Andyan na yung 20 pesos na bigas, andyan na yung magbibigay ng mga kagamitan sa mga magsasaka, magbibigay ng i-inaugurate yung mga rice processing system, no? Halos lahat po ginagawa na ng ating Pangulo para lang maramdaman ng ating taong bayan ang kanyang gobyerno. Kaya nga po ang aming Prisona Special ay pinamagatan namin na serbisyong ramdam dahil makikita po natin, mararamdaman po natin na andyan po ang Pangulo, no? Nagsiservisyo sa kung atin. mapapansin mo sa comment section niya, tinatanong natin kaya kung anong agency sa tingin nagtatrabaho. DOTR, ang dami Ako, DOTR din. Oh, ang dami Kung tatanungin ako, DOTR. Oo. Mukhang talagang epektibo si ating Secretary Vince Dizon, no? Na-interview natin na several weeks ago si Secretary Vince Dizon. Talagang namang napakagaling. No? Very humble, no? Maliit na tao lang, medyo payat, pero grabe naman ang utak, grabe naman ang sipag, no? Nakadire-diretso yung trabaho niya, no? May nagsabi rin, DICT, dahil siguro sa recent ng Ego achievements ng DICT. Ayun din, si Defense Secretary Angara, may nagbanggit din. At meron ding DSWD. No? Yung EGOV app, yan po yung sa DICT, project ng DICT yan. So muli mga kabibim, maraming salamat sa pagsama niyo muli sa amin sa ika-10 episode ng Salamat PBBM. Muli, ako po si Palerista TV. Mga ka-BBM, mga kayayam, follow nyo po ang aking social media account, Yayam Dizon. Saka yung isa po, yung Optics by Yayam Dizon. I-shoutout din natin at pasalamatan si 31 Million Movement, Alex Catalan, at si Mark Ian Everyday. Maraming salamat po. And of course, sa aming advisor, Sir Jerms Estrada, na kahit bumabagyo, sinamahan din po kami dito. Alam mo, alakas na palakpak mo. Mukhang meron pinapahiwatig Mukhang palakpak bonus yan Mukhang may pinapahiwatig. Masaya na kami rito kasi natapos itong podcast namin ito kahit buwabagyo nandito pa rin kami para makapaghatid ng tamang impormasyon, tamang serbisyo ni PBBM maihatid sa inyong mga puso at para hindi kayo mabiktima ng fake news. Ulitin ko po, yung Sige. yung special natin, no? Serbisyong ramdam, Prisona Special sa Friday, Saturday, and Sunday Anong po. oras yan? 6 p.m. to 6:30 p.m. Tigkakalahating oras. Isang episode, kalahating oras, 3 araw. Biyernes, Sabado, Linggo, alas 6 ng hapon. So muli, ako po si Palerista TV. Maraming salamat at magandang gabi po. Ingat po.